And dito, ito makikita natin yung truck ng Lionel. So dito sa Center Island, meron na naman tayong nakikitang mga tumatambay dyan. Ayan, yung mga junk shop dyan ngayon. Ito ulit sila. Syempre, business as usual. Alright, magandang araw sa inyo lahat. Nandito ulit tayo ngayon sa may Kapulong Street. At ngayong araw ay mag-a-update ulit tayo dito sa may bandang Arten, malapit dyan sa kanto nitong Kapulong Street. Kung matatandaan nyo, nitong nakaraang June 30 ay nasaksihan natin yung naging clearing operation dyan or yung cleaning. Nandyan nakita natin na nilinis yung mga basura, yung mga obstruction, nilinis. So ngayon, after more than a week, babalikan natin yon. Titignan natin kung ano yung sitwasyon doon sa may Arten, magmula doon sa may bandang Aroma, papunta doon sa may kanto ng Kapulong, sa may Happyland. So dito tayo magsisimula sa may Kapulong Bridge. Nakapag-update na rin tayo dito bago umupo si Mayor Isko nitong June 30. So makikita natin dyan may mga informal settlers dati dito na nakatira. And nung huling update natin, na interview pa natin yung si ate, yung dating nakatira dito sa may Kapulong Bridge. At sinabi niya yung reason kung bakit daw sila bumabalik pa rin dito sa may Kapulong Bridge kahit na nabigyan sila ng pabahay sa may Cavite, sa may 13 Martires Cavite. So dito, yung ilang mga residente ay bumabalik pa rin sila. At dito raw kasi sila may hanap buhay. So dito sila kumikita. So yung iba naman ang ginagawa nila, every weekend bumabalik sila doon sa may Sunshine, 13 Martires Cavite at umuwi sila. Pero pag weekdays, dito sila bumabalik sa Kapulong, dito sa may Tondo. So kung mapapansin nyo, wala tayong microphone ngayon. At itong ginamit ko ay Insta360 na camera. Dahil nakalimutan ko yung battery ng GoPro na ginagamit kong camera. Kaya voice over muna tayo ngayon. Okay? So papunta na tayo dyan sa may Arten. So ito nga pala yung mga residente rito. Ayan, nakapag update din tayo dito sa lugar na to last week. Actually pang ano na to, pang 4 na beses na to itong update natin dito sa may Arten. Dati na nakaraan nag-update tayo dyan sa may bandang Aroma, sa may Arten. Yung nakita natin yung mga bata na nambabato ng truck na may yung plastic bag na may tubig. So dito yun banda sa may bandang Aroma, dito sa may Arten. So ayan, dito yung palikudan. Yan yung na feature natin nung last na vlog natin. Dati maraming maraming mga tambak ng basura. And yung hindi pa umuupo si Mayor Isko, may mga tambak ng basura diyan. Kumpul-kumpul yung basura talaga, sobrang dami. Eh nakita natin nung June 30 ay nilinis to. Bali nagtulong yung MMDA tsaka yung local government ng Manila, yung DPS, and pati yung mga pati yung mga barangay din na nakakasakop dito sa lugar na to. Katulong din nila. Ayan, nandiyan yung truck ng DPS ngayon. Mukhang naglinis din sila dito. So ngayon nga pala ay July 8, 2025. Bali alas 4 na ng hapon. Eto, babalikan natin ngayon etong Arten dito sa may kanto ng Kapulong Street. So ito yung makikita nyo dyan, yung mga residente dito sa kaliwa. Ayan. So sila, back to normal ulit. Pansin natin parang nung last week din nung nag-update tayo. Ayan. So voice over lang muna tayo ngayon kasi wala tayong camera na kumbaga on the spot. Dahil nakalimutan ko yung battery ng camera na ginagamit ko. Okay, so
Andito na tayo sa may kanto ng Kapulong Street. Ayan. So dito sa kaliwa, dyan yung mga makikita natin dyan, yung usual na ginagawa ng mga residente. Yung ilan dyan, karamihan pala dyan ay mga, ang hanap buhay nila ay yung pagre-recycle ng mga scrap. So yung iba dyan makikita natin na may binabaklas na aircon, binabaklas na appliances, yung ginagamit nila, kinukuha nila yung mga tanso. Okay, sa balik na tayo rito sa may R10, kanto ng Kapulong Street. Ayan. Dito, kung titignan nyo sa may kanan, may improvement naman. Dito dati yung sobrang dami rin ng basura. Although meron pa rin naman basura, pero kumbaga nakaayos na siya, nakasako na. At parang mas madali na siyang damputin ng mga collector, garbage collector. And dito, ito makikita natin yung truck ng Lionel. So dito sa Center Island, meron na naman tayong nakikitang mga tumatambay dyan. And pansin ko rin, may mga nagsisimula na ulit yung mga basura. May mga paunti-unti na ulit na naiipon. May nakita tayo dyan ng mga grupo ng mga lalaki nasa Center Island. Naka pwesto sila dyan. Okay, so dire-diretso tayo. And ito nga, makikita natin yung truck ng garbage collector ng Lionel. Andyan yung mga crew nila. Ito, inaano na nila. Kinokolekta na yung mga basura na nandyan sa may dito sa gilid ng Center Island. So parang nagsisimula na naman ulit na magkaroon ng mga basura dyan. Pero so far malinis pa rin naman. Unlike nung dati, nung last week before June 30 ay sobrang dami ng basura. So ay makikita natin yung crew ng Lionel, kinokolekta nila yung mga basura. So sumusunod lang ako dyan sa kanila. Sundan lang natin yan. At tingnan natin yung proseso nila ng pagkolekta ng basura. Ayan, kung mapapansin nyo mamaya, magtataka sila kung bakit nakasunod ako sa kanila. May motor na nakasunod sa kanila. Nung una hindi pa nila napapansin yan eh. Parang ayan, tumitingin na sila sa akin kung bakit nakasunod ako sa kanila. Hindi ako umu-overtake. Kumbaga stay lang ako dyan sa likod nila. And iniintay ko lang na umabante sila. So makikita natin dyan yung mga karton, yung mga tumpok ng basura, kinokolekta nila. So nakakatulong yan na ma-maintain yung malinis na na lugar dito. So pansin ko lang sa mga nagko-collect ng basura, sana meron din silang mga gloves, no, na pwede nilang magamit. Kasi dinadakot-takot lang nila yung basura na nakakamay lang sila. Or dapat meron din silang alcohol. So may gloves. Importante talaga may gloves. And siguro ang dapat pansin ko, dapat meron ding regular na street sweeper na naglilinis dito. Kasi mapansin nyo yung mga maliliit na basura na nandyan sa gilid-gilid, hindi na kayang pulutin yan ng mga garbage collector. Kasi ang kukunin lang nila is yung mga tumpok-tumpok ng basura, pero yung mga maliliit na basura may iwan lang yan dyan. At pagka napabayaan dumadami rin yan. Okay, so liko na tayo rito sa may bandang Aroma. May improvement na, sobrang luwag na ngayon. And dito sa may kaliwa, dati tambak ng basura. So kaya nagkaroon ng maraming basura dati ay syempre walang kumokolekta. Iba na kasi ngayon, meron ng kumokolekta. Ayun yung truck ng basura ng Lionel. Parang ata sila, kung hindi ako nagkakamali, 3 truck yung nakasalubong natin ngayon dyan. So mapapansin nyo, dito sa kanan, ito yung mga junk shop. So isa yan sa mga
kabuhayan dito ng mga residente, yung mga junk shop ay yung scrap na kinokolekta nila. So andun na yung truck ng Lionel. Mamaya aabutan natin yan sila dyan sa ilalim ng tulay. And dito, pansin nyo, sa may kanan ay parang ano ulit, parang back to normal, back to business, business as usual. Yung mga nangongolekta ng mga scrap, syempre kabuhayan nila yan. And mukhang mahirap ata kung patitigilin sila ng ganyan trabaho nila. Parang mahirap na basta na lang hinto, kasi yun na yung ano nila eh, yun yung source of income nila. Ewan ko lang kung anong solusyon dyan. Pero pansin ko, hanggat nandyan yung mga junk shop dyan sa kanan, yung mga scrap, wala, maiipon at maiipon rin yung mga basura dyan. Siguro ang importante na lang dito, ang kailangan na lang dito ay regular na pag-kolekta or garbage collection. So itong dinadaanan natin, ito yung part ng R10 na talagang tambak ng basura. Kung matatandaan nyo, kung babalikan nyo yung nakaraang vlog natin, dito yung makikita natin na talagang dito yung nakatumpok na basura, ayun yung kinakalkal ng mga nangangalakal. And dyan sa kanan, ano yan, parang truck ng parking ng mga truck, or basta ano siya, parang port, ganun. So dito na tayo. Ayan, yung mga junk shop dyan ngayon. Eto ulit sila. Syempre, business as usual. So nakatambak ulit yung mga ano dyan, yung mga karton-karton na malalaking sako dyan ng mga bote, yung mga ano yan, yung mga nire-recycle dyan na mga bote. So yung mga nakikita natin sa junk shop. Yan, pupunta na tayo sa may kanto, sa may stoplight. Bali, nandyan na yung sa may kanto ng Kapulong Street. And dito rin kasi makikita nyo yan, yung mga sidewalk, ay yung mga sidecar na yan. Yan ay mga mga ngalakal. So kapag syempre pag nakapagkalakal na sila, napuno na nila yung sidecar nila, dito nila dadalhin yan sa mga junk shop. Bali, ibibenta nila yan para magkapera sila, para kumita sila. Ayan, eto siguro, etong nasa tricycle, eto na yung mga napagpilian na mga i-recycle na mga bote or mga mga plastic bottles. So yan yung ibibenta at idadalhin sa mga yung mga nagre-recycle sa factory, or yun yung mga bumibili ng mga recycled items. Okay, so malapit na tayo dito. Ito na yung kanto ng Kapulong Street. Malapit yan dito sa may footbridge. Kung matatandaan nyo, ito yung pinakamaraming tumpok ng basura dito. Talagang sobrang dami yan. Ito, ginamitan pa to ng payloader. Ayun, shoutout sa mga mga viewers natin na nag-comment and kinorek nila ako. Hindi ko kasi alam kung anong tawag doon sa parang bulldozer na kumukolekta ng basura. So hindi raw 'yon bulldozer. Ano 'yon? Payloader ang tawag doon. Yung may parang malaking panghakot sa harapan, tapos inaararo yung mga basura na tonelada. So makikita nyo dyan, may mga nakalatag dyan ng mga basura ngayon. Ayan sila kuya. Ayan sila sir, nakatingin sila sa akin, natatawa sila. Kasi kanina pa ako buntot ng buntot sa kanila eh. Napapansin nila, kanina pa ako nakasunod sa kanila. Eh siguro nagtataka sila nung meron at bakit sunod ako ng sunod. Eto na yung sa may kaliwa, yung sa may Kapulong Street. Yan sa ilalim tayo ng footbridge. Ito si kuya ay may dalang basura. At yan, malaking tulong na may may garbage truck na umiikot dito sa may R10, sa may kanto ng Kapulong. Kasi kung wala sila
maiipon at maiipon na naman yung basura at matatambak na naman. Ito yung ayun, nakikita natin si Kuya parang inaayos niya na, sinesegregate niya na yung mga pwedeng itapon na at pwede pang i-recycle or pwede pang pagkakitaan. Okay, so ito yung ilalim ng footbridge. Meron na naman tayo nakikita dito ng mga ngalakal nandiyan sa ilalim. Nung last time, nung June 30, na yan talagang malinis na to sobrang linis na talaga nito. Ngayon, July 8, alas 4 na ng hapon. Ayun, meron na naman tayo nakikita na mga basura na nagsisimula na ulit. Parang naiipon na naman siya. So pagka hindi naikutan ng garbage collector, maiipon na naman yung basura na yan at dadami na naman. At mahihirapan na naman yung mga kolekta niyan dahil sobrang dami na. And dito sa kanan, ayan si Kuya. Kaya pala, kung mapapansin natin, yung pader, maitim. Puro usok. So dito pala sila nagsusunog. Yung sinusunog nila na yan ay yung mga plastic na may laman daw na tanso. So para mas madali nilang makuha yung tanso na ibibenta nila sa mga junk shop, sinusunog nila yung nakabalot na mga plastic. Dati nagtataka tayo bakit maitim, lagi may mga sunog-sunog dyan sa gilid ng pader. Akala natin doon sila nagluluto, doon sila nagsasaing, or yung iba daw yung mga biyahero doon nagsasaing. Yun pala, kaya pala ganun dahil sinusunog nila yung mga plastic na nakabalot sa mga tanso or kung ano man yung pwede nilang kunin. Ay dito na, parang nagkasagyan pa tong dalawang truck na to dito sa may kanto na yan ng stoplight. Bali, eto mga truck na to, nakapila na to, papunta na to ng pier. Malapit na to sa may Tugo. So kung alam niyo yung Tugo, yun yung pier dito sa Manila na na yung mga bumabiyahe. Yan, dito na tayo sa may kanto ng stoplight. Mahirap lumiko dyan sa kaliwa lalo na't ganyan, nakamotor tayo, mga truck. Hindi na tayo mapapansin, mapipisat na lang tayo, hindi nila alam na nandiyan na tayo sa harapan nila. Matutulad tayo sa mga nagpa-viral na kamote video. Okay, yan. Naka-red na. So, pwede na tayong mag-U-turn dyan. Ayan, mas safe na tayo. Meron pa tayong harang na truck. Pabalik na tayo sa may Kapulong Street. Eto, sa may kabilang side naman to. Bali, etong side na to, ito naman yung papunta ng Navotas, ng R10. So, palabas na to ng Manila. Bali, ito kasing Kapulong, parang malapit na siya sa boundary ng Manila and Navotas. So, ayan, dyan sa kanan. Mamaya, kakanan tayo and pabalik na ulit tayo ng Kapulong Street. So dito malinis din. Ito isa rin to sa part na nakita natin na nilinis din. Tapos naglagay pa nga dati rito ng stasyon ng police or parang outpost ng police nung nagkaroon ng clearing operation dito para siguro sa safety rin ng mga naglilinis. Ayan, may vulcanizing shop diyan. So dito dati tambak din ng basura diyan sa may ilalim nitong poste na yan. Paliko diyan sa may Kapulong Street. Ayan, pabalik na tayo. So, dire-diretso na to. Itong way na to, papunta na to ng Juan Luna sa may Tayuman. Bali, pag tumawid, sa may Tayuman na yan. Dire-diretso na to ng Rizal Avenue. So, alright. Maraming salamat. At hanggang dito na lang yung simpleng update natin. Pagpasensyaan nyo na at nag-voice over lang tayo. At hindi tayo on the spot na nagsasalita. Kasi nga, ibang camera tong ginamit natin. Itong 360 lang na camera yung ginamit natin. Hindi tayo nakakapagsalita dahil wala tayong microphone. Hindi to capable na magsalita habang on the spot.
So ngayon nga pala ay July 8, 2025, alas 4 ng hapon. Nandito tayo, nag-update sa may Arten, Kapulong, and sa may Aroma. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na update. Thank you so much and God bless po sa inyo lahat.